Hello from Hong Kong! Ako nga pala si Nelsay, ang feelingerang kasambahay, feeling gwapa, at feeling turista. 2 years na akong domestic helper sa bansang ito, at syempre, wala pa ring ipon. Unang araw ko noon sa bahay ng amo ko, kinuha kaagad nila ang passport ko. Nag-complain ako sa agency ko at nag-usap sila. Pagkatapos nila mag-usap, ipinaliwanag sa akin ng agent ko na takot daw ang mga amo ko na mangutang ako sa bangko o di kaya ay mag-runaway ako. Kaya gusto nila sila ay may hawak ng passport ko. Labag man sa loob ko, ibinigay ko sa kanila aking passport. Pero sinabi ko sa kanila na bawal ang ginagawa nila. At least para alam nila na alam ko ang mga rights ko. Mukhang okay naman sila, may pagka-plastic, pero pwede nang pagtiyagaan. At dahil first time ko dito, kailangan ko munang magbait-baitan. Pero gumawa sila ng kasulatan na sila ang may hawak ng passport ko at anytime pwede ko itong hiramin kapag kailangan ko. Unang buwan ko sa kanila, sobrang nahirapan talaga ako kasi newborn baby ang aking alaga. Matinding puyatan ang aking dinanas. 4 to 5 hours lang ang tulog ko araw-araw at walang pahinga. Masyado silang maselan. At lagi pang nakabuntot sa likod ko, ultimo paghugas ko ng plato. May trabaho naman sila pareho, pero nung time na yon, nakaleave ang amo kong lalaki para turuan ako sa aking mga daily routine at mga rules nila dito sa bahay. Number 1, bawal na bawal kumuha ng pagkain na hindi mo ipapaalam sa kanila. Pangalawa, bawal ang paghawak ng cellphone. Kahit nasa bulsa mo lang ito, hindi pwede, sisitain ka talaga nila. Kung kaya, nahahawakan ko lang ang cellphone ko pag natutulog na ako sa gabi. Matinding homesick ang aking pinagdaanan. Once a week ko lang matatawagan ang mga anak ko kasi 12:30 na ako makapagpahinga sa gabi. Sino pa ba ang kakausapin ko? Tulog na silang lahat. Bihira pa ako mag-day off noon, once a month or twice a month, pero bayad nila. Masyado silang maselan sa anak nila. Pag day off ko, pagbalik ko ng bahay, kailangan ko magmas buong araw kahit wala naman akong sakit. Minsan nga, narinig lang nila akong bumahing sa kitchen, inon kaagad nila ang exhaust fan. Pagdating naman sa pagkain, masyado silang matipid. Kaya pag nag-day off ako, bumibili ako ng sarili kong pagkain para hindi ako masyadong magutom. Sa paglilinis naman ng bahay, hindi sila masyadong maselan. At sa pagluluto, simple lang yung mga pagkain na kinakain nila at sila ang nagdidesisyon kung ano ang kakainin nila. Nung una kasi, tinanong ako ng amo ko kung marunong ako magluto. Siyempre, sinagot ko, oo, pero magsabi kayo kung anong gusto nyong kainin at yun ang lulutuin ko. Kasi baka mamaya, hindi nyo magustuhan yung mga niluluto ko. Malaking bagay na kasi para sa akin na sila ang mag-isip kung anong lulutuin ko para hindi na ako may stress pa. Nakaka-stress din kaya mag-isip kung anong ipapakain mo sa kanila, di ba? Sa 2 taon ko dito, minsan ko lang nasagot ng amo ko. Nasa labas kami noon, karga niya ang anak niya, at ako naman, taga-bitbit ng mga gamit ng bata. Sinita niya ako dahil nakita niyang hawak ko ang cellphone ko. May sakit noon ang anak ko. At bilang isang nanay na malayo sa anak, syempre, hindi ako mapakali. Tahimik lang ako. Kinagabihan, minessage niya ako tungkol sa paggamit ng cellphone. At sinagot ko siya, may sakit ang anak ko. Magulang din kayo. Siguro naman maintindihan nyo ang nararamdaman ko. Sinusunod ko naman yung mga rules nyo. That time, wala naman sa akin yung bata. At never ko naman hinahawakan yung cellphone ko pag inaalagaan ko siya. Binasa ko lang ang message kung kumusta na yung anak ko. Saglit lang yun. Mahalaga yung trabaho ko dito, pero mas importante sa akin ang mga anak ko. Ngayon, kung hindi nyo kayang intindihin, pauwiin nyo na lang ako. Hindi nila inaasahan ang reply ko, kaya kinaumagahan, nagsorry sila sa akin. Minsan, tinanong ako ng amo kong babae kung saan ako pumupunta pag day off ko, kung marami daw ba akong friends dito, at kung paano ko sila nakilala. May pagkamarites din kasi. Sinabi ko sa kanya, konti lang yung friends ko dito. Actually, iisa nga lang ang lagi kong kasama. Friends kami noon, dati pa, nung nasa university pa lang kami. Nanaki ang mga mata niya, nagulat siya na nakapag-university ang kunyang niya. At sinabi ko pang nakapag-work ako sa UAE, sa isang malaking company.
So, tinanong niya ako bakit ako nag-Hong Kong. Sabi ko, ambisyosa kasi ako. Mas malaki yung kikitain ko dito kaysa sa magtrabaho ko sa Pilipinas. At simula noon, nagbago ang pakikitungo nila sa akin. At hindi lang yan, bumili pa sila ng napakaraming libro para basahan ko yung anak nila. Sana pala, sinabi ko, na grade 1 section 11 lang yung natapos ko. So ngayon, pangalawang kontrata ko na sa kanila at medyo okay na rin yung aking schedule kasi nag-aaral na yung aking alaga, whole day siya sa school at si Kunyang naman ay more petics na at home at maaga na rin makapagpahinga sa gabi. At dahil ako na ang nagmamarket, kaya nabibili ko na yung mga gusto kong kainin. So sa mga kagaya kong OFW, sana may natutunan kayo sa aking kwento. Tiis-tiis lang muna para sa pamilya. So hanggang sa susunod. Bye-bye!